Yes, sir. So, ito sir, this time, it is yung aking encounter sa Basilan, where I got my, yun nga, yung aking nag-iisang DCS in my career. So, it happened on sometime on 2002, I think. October yun eh, October 7. It was, I remember that date. Because that is the birthday of my sister, October 7, 2002. So, doon sa Basilan, sa Balatanay. So, during that time, I was already the Battalion S23 of First SRB under then Major Carlito Galvez. No? So during that time, yun nga, so there was yung, if you remember, the Burnham couple, kidnapping, yung sipada na, kidnapping. So, we are, on rescue operations for the Burnham couple and other mga kidnapped victims taken into custody by the ASGs under Kadapi Janjalani and Abu Sabaya. Matandaan nyo yung mga kinuha pa nila dun sa Lamitan Hospital o kasama yon sa mga hinahabol namin na i-rescue nasa mga Abu Sayyaf. So, ayun. So, itong enkwentro na to, it was a battalion led operation. Actually, during that time, so, yun nga, battalion operation sa mga movement namin nun eh. But on that particular day, meron kami yung operation namin was ongoing, no? Nandun siya sa taas, nandun si Batcom, nandun siya sa taas, ako yung naiwan sa baba, no? Kasi parang we have, I think, 8 or 9 scout ranger companies under the battalion, so malaki kami nun eh. So kaya we can afford to, at any one time, so yung kalahati yung nag-ooperate, then pagbaba, the other half naman yung so nag-rotate para masustain yung operations. And that time, nung sila, ang operation actually nandun sa bundok sa taas ng Basilan. So, naghahabulan doon, but eventually, suddenly, there was a report na nakalabas doon sa, doon sa operational area sa taas, and they split out papunta dito sa Isabela. No? So, yun yung na-monitor noon. So, it was a report, from the brigade saying that yun nga nandun yung kalaban but the brigade operation was actually at the middle of Basilan Island. So nung time na yon, yung meron din kaming magaling na tropa. So meron din siyang mga asset na nagsabi na yun nga na wala na yung Abu Sayyaf doon sa bundok, nandito na sila sa Lantawan, nasa Balatanay na, malapit sa Isabela. But we believe during that time they're planning to exit from Basilan and move to the mainland, mainland Mindanao. So, but yun nga, nung sinabi sa amin na gano'n, then we reported it to the brigade. Sabi namin, sir, may report kami na ang ASG, yung main group nila, Abu Sabaya, nila Kadapi, nandito na sa Balatanay, sa may Lantawan area. Malapit lang yun sa actually. So, ang naiwan doon was only 3 companies because yun nga, majority ng companies were operating doon sa gitna, nasa bundok. So, kaya ako yung nagdala ng operation. Pinaalam ko kay Batcom, and he approved it, and the brigade also approved it. Kaya mag-strike lang kasi, just to, sabi na, sige, confirm nila, then strike lang. So, ang kasama ko doon was 10 company under then Captain Kabunok, and then si 7 company under then First Lieutenant Bongo Pano, si 15 company under 15 ba o 9 si Boy Almonares sir nandun pa si Boy 15 15 yata yun si Boy 15. Tapos, meron pa, yung isang kumpanya, yung 14 o yung first, parang wala silang, yung Australian OCSR, yung nakasalamin din, na maliit, si Andrada. Tama din yun doon, sir. I think it was 14. Tapos, yung first company, yun yung walang official nun
Libya at sila Jepoy noon. So yun yung nasa command group. So bali 5 sir. 5. Pero ito parang platoon lang size ito eh. Ang company size lang dyan, itong 3. Itong 10, 7, 15. Itong first, parang kalahati lang din sila eh. Ay, itong 14 eh. So yun sir, ang kasama ko doon. Pang report, nandun nga, nasa mga 180 plus eh. 187. Yung Tap mo. main group nun, sir. So, sama-sama na sila doon. Then, plus yung mga hostages, Burnham Popols, yung mga nurses from Lalamitan. So, yung nagplano kami dun sa batalyon noon. So, ito na. So, kasi yung aming 5 company na sinasabi ko, ang total namin, parang 100, umabot lang kami ng 100 plus eh. Mga 120 lang kami noon. Kasi nga, yung operation is nandun sa bundok eh. Yung naiwan na lang, yun lang yung madadala ko. So, Batang report was mga 180 plus eh, yung kalaban, yung Abu Sayyaf doon. So, kumbaga, kami. But ang good thing is, may mga unit naman na malapit doon, like yung 10IB, area nila yung Lantawan before. So, yun, nag-planning kami dito. Tonight, kasi kami noon sa Ranger, no? So, lalo na, pag ako nagdala, okay, so I will plan, ito yung target, so, ito yung ating, saan tayo mag-LD, saan yung ating infiltration lane, and then, I will designate yung mga ORP, then yung order of movement. So, normally, si Abu Dakil, or Lieutenant Kabunok, also known as Abu Dakil. So, siya yung pagka ako nagbo-volunteer yan eh. No? But during that time, sabi niya nung sabi niya, Bok, this time, I will not volunteer. Ikaw na lang mag-designate, yun na yung magli-lead. So sa Ranger kasi noon, bawal lang mag-volunteer eh. Fun. Pero ako naghantay ako, sabi ko, who will volunteer to lead the So dahil wala maturo, sabi ko, sige ako na lang. Sabi ko, yung command group ang mag-lead. Grabe naman yung command group ng batalyon. Sabi ko, Grabe naman yung munching. sabi ko na kanila, ito lang usapan natin ha. So, ako magli-lead from LD hanggang dito sa ORP. Pag ganyan na yung target, then we will plan kung paano yung ating magiging doon. Diskarte. Kasi search and sir eh. Attack eh. Yung namin eh, yung mission eh. Andun yung kalaban, pero hindi ma-pinpoint na saan. So, sige, yun lang usapan. Sabi ko, pumayag naman sila. So, pagdating doon, sabi ko, Abu Dakil, pagdating sa ORP, so, before mag-first objective, ikaw na yung, syempre, ikaw na yung mag-main effort. Payag naman si Harold. So, okay, walang problema. So, kasi ako naman nun, sir, sa command group, meron na tayong ginagamit ng mga gadget na, may mga listening device na, may mga NBG na tayo, no? Nagsisimula na nun, yung ganon. So, sabi ko, okay lang, walang problema. I can lead the battalion muna pagpasok doon. But after that, ko na. Confident naman ako dahil pagdating doon, kasama namin yung sir, asset. So, pagdating namin doon, ando na yung mga dito kami sir, sa may Lantawan nagpasok eh. May Makiri area, dyan sir, diba kami dyan. Tapos, ando na yung 10IB. Actually, yung 10IB pala, alam na rin nila sir. So, nung kinontak ng brigade, kasi area nila, sabi nila, sir, kung parang positive, mukhang may report din sila. So, nagsalubong, nilink up namin yung isang kumpanya ng 10IB doon. So, nung pag-link up ko doon sa kumpanya, meron silang cap doon na magaling doon sila na nagawa nating sundalo eh. Yun yung sabi niya, sir, nandito talaga sila kasi nandyan sila. Kanina nakikita ko na yung cap ko, sir, ang matapang na kita daw talaga niya, sir. Mga ilan sila, sir? Madami sila. Yun nga, 180 siguro to 200, gano'n, ang bilang niya. Magaling sila, dumidikit siya na, dito na, okay. O saan sila, sir? Nandun sila sa unahan dyan. Sige, so, sama ka sa amin, turo mo. Sabi namin, pagka naturo mo na ako namin, gabi ka namin yung dalo. Sabi namin ni Harold. Sige, sir. Kasi magaling, sir. O, sige, tasama ka. O, yan na. Ginaid niya na kami, sir, uli. Yung kapgo na nakuha namin sa 10IB. Sabi namin sa 10IB, kasi ang area, madali lang siyang i-control sir eh. Dagat na yan eh, tapos ilog. So, nandito lang kami. So, sa 10IB, basta meron kayong tropa rito, okay na yan. Kami na yung susuyod dito pababa hanggang sa dagat. So, ayag naman yung 10IB. Sabi nila, okay. So, ito na siya, dinahandahan na namin.
So pagdating doon sa unang tinuro nung Kapgo, nung yun ang tatargetin namin, kabo, dito na tayo bok, hindi na daw sabi nung Kapgo, paliwanag na tayo dito, tapos ano tayo, daylight, atake na. Maya, pagdating na ganyan, wala doon sa ano. Walang? Wala yung kalaban sir, pero ang daming nandun yung mga hinigaan, fresh pa talagang, confirm talaga na ang daming haba ng harboring sir Yung mga tinabas-tabas, mga kinain-kainan doon, ang dami, marami talaga. Wala sana sir, wala yan sila mapupuntahan, kundi dyan lang sa baba. Sige, so dyan, sige, kakain muna tayo, bago tayo mag-proceed. So, ito na. Kain na kami, tapos ang usapan namin, Rol, dito na lang ang naiwan na ikiklip natin, yung Balata yung may barangay doon So, babay natin yan. Sabi ko, pero dapat, pwestuhan natin yung taas para maikutan natin bago tayo bumaba. Itong si Abu Dakil, masyado excited kasi during that time was their company anniversary. Naka-ready na yung handa niya doon sa kumpanya. Sa following, kaya gabi, meron siyang socials. Kaya, bilis-bilis natin. Mga mapanis yung handa yung, pero sabi ko dito na. Pero nung pansin, kakain na kami, ang bilis niya. Pagkakain niya, baba siya kaagad doon sa yung tutusukin na yung Balata may nakita siya kaagad na na parang pinagkainan din sir, umaga. Pero walang laman. Di mukhang papunta doon sa baba, meron to. Sige, sandali, kuha natin tayo kami. Hindi na siya nakaintay sir. Sige, tusukin ko na to, sunod na lang kayo. Sabi niya. Madali kami sir. So, nung pakipasunod pa lang kami, pagdating sa bakbakan na sila sa company. Abu Dakil. Baka na po, dito na sila. Baka na, dami. Grabe yung putok Pero sabi ko, sige Bong, ang plano namin dyan, So, ito yung 10 company, 7 company, 15 company dito. Tapos ako dito sa gitna, one group. Problema, nung na-engage si Harold dun sa baba niya sa sir, sinundan niya, bakbakan sila. Ang dami, para silang patintero sir, ilang oras. Tapos nung pumalo si Bong sa kaliwa, magmamaneuver siya, sinalubog siya, ang dami. So, ganun kadami. Kasi nandun talaga. Mas marami sa amin sir, 187 nga silang Grabe. So, bakbakan yung isang kumpanya rito. Si Boy, kunin mo na yung high ground sa taas, yung mo. Kutsa, ang problema, si Boy medyo na premature yung akyat niya kasi sinundan niya kaagad sa una, tapos diniretso niya kasi bakbakan na sir dito So, pag-akyat niya, new gun, may karga pala yung taas. Yung pala yung bumibilang kila Harold sa likod, kaya dami niyang wounded siya, nadahan-dahan siya. So, si Boy, pin down din dito. Kasi sabi ko, nung una sir, okay lang. Pin down yung taas, pin down sa baba. Stalemate sila sa baba sir. Tapos ang problema kay Harold, may in-engage siya, mayroong bumibira sa kanya sa likod. Yung sa taas, yung kukunin dapat ni Boy. So kaya, nakapasok siya doon. Kill zone talaga siya. Okay sir, kasi nakuha niya yung 60. Kung nabira ko yung nakuha ko yung 60. Okay, good. Kaya. Pero malakas, papintero sila sa ng kalaban Assault siya, tapos ball mo pa na. Ang problema, habang nag-ano siya, may pumipitik sa kanya sa taas, sir. So, naisa-isa yung tropa niya, every time, bundit, may bundit ako, may tao sa likod ko. Kunin niyo yung high ground. Na-sandwich na siya, sir. So, sige, sabi ko, boy, sir, alanganin, nakwan. So, after mga ilang oras na yun, sir, umabot na kami ng 3 hours na ganun Telmate, tapos yung problema, yung tropa namin, wala nang mag-support sa amin dahil nasa operation, sir. Yun na yung naiwan na na nagpapahinga. I-distract ko ba? Yung 10IB na saan? Wala, yung 10IB, nandito daw sila, naka-blocking. Ako sila, ang ginawa ko, sige, sila General Esperon sila sige, sabi ko, tapos yung SF, andun sila, yung river nasa dagat. Kaya medyo yung kalaban, medyo naipit din sila dun sa may dagat, sir, may eskwelahan. Sabi ko, sige, ako na lang ang iikot. Sabi mo kay, sa brigade, mag-maneuver ako, basta ituloy lang nila yung wala mo ng fire support kasi, sir, close na ba? Danger close na talaga. Tapos, basta ang lang, yung Navy, tsaka yung SF, basta may lumabas dyan na baka, yun ang birahin nila. Basta yung kalaban, nandyan sa gilid. Pero nakikita daw ng sir, ng SF, nakadapa na sa shoreline yung Abu Sayyaf. Binibira-bira nila, pero malayo, di ba sila dumikit. Tapos nung umabot sa 16 sir yung wounded ni Abu Dakil, na unti-unti sila sa likod, puro pit yung tama. Hita, alam mo, pag nakadapa. Taas talaga.
This is Facebook, sabi niya, yung task, ganun ba? Sige, ako nang kukuha, sabi ko. So, dinala ko sir yung yung aking command group, tsaka yung section ng parang first ba yun, o 14 SRC. Basta first yata siya, yun ang walang official yun ang security sa command group Yun ang minaneuver ko sir Nung nakita ko si Boy, dumikita ko kay Boy, wala. Sabi ko kay Boy, sige Boy, diyan ka lang, ikot na lang ako. Inikutan ko sir, inikutan ko lang ng malayo. Tapos pag-ikot ko, dahan-dahan, medyo flat na siya, sir. So, doon ko siya inassault. Pero grabe rin yung buga sa amin. Pero nagulat din yung kalaban nung biglang may bumira siya kanina sa gilid nila. So, yung isa, sir, taas daw ng tilalon Pero wala kaming nakuha patay doon pero yung mga nakapwesto doon, nag-withdraw pababa. So, naka-pre si Harold doon. Tapos ang kwento nga daw doon, nandun daw sa taas yung hostage yung mag-asawa. Nung nagbakbakan, nung tumakbo na yung Abu Sayyaf nung inassault namin, naiwan yung lalaki, si Gracia. Si Martin. Martin ang naiwan, sir. Di ba yun yung namatay, sir? Naiwan daw yun, si Gracia, nagdala ng Abu Sayyaf. Matagal daw yun doon, sir, na naiwan. Tapos nung sabi niya na, hey, wait for me. Sumabol pa siya doon sa misis niya. Siyempre, rin may walay siya. Pero kung hindi siya umalis doon, na-rescue namin sana yon. Ang nagsasabi, yung Abu Sayyaf na asset nila Miko doon, sir, actually, muntik nyo ng kung hindi sumunod yung kano dyan, na-rescue nyo, naiwan na yan doon nung sa Balatonay. So, in short, na-clear namin yung taas, sir. Pero grabe rin talaga, nasa mga nyug, sir, yung Pero galing talaga ng mga instincts mo, no? Yung palo na wide na palo na ganun. Ayan yung mga ganyang banat Yun yung it saved the day. Talaga doon sa amin, sir, Na wide na palo. Nung na-relieve yan siya, ang Abu Sayyaf siya, wala na siya ibang option kundi mag-withdraw dito sa kaliwa. Na sinuposto sabi namin, nandun yung 10 IB. Malayo siya, may gap, ang laki ng gap doon sa shoreline, saka sa pwesto ng 10 IB, di nakaalis. Nakaalis pa rin. Nakaalis pa rin. Ang namatay doon, yung nabira nila Abu Dakil doon sa harap, 2. Pero maraming wounded there doon. Mga namatay silang nilibing, dinala nila. Pero 7 hours yun, sir. Stalemate kami talaga doon. Tagal. Ilang kumpanya yan ng Ranger na... Sir? 5. Pero malilit lang, sir. Yung isa, 2 section lang. Ito, mga... Solid talaga na buo. Solid. 15, 7, tsaka 10. Pero kanyan, sir, naubos yung namin, 2 o 3. Yung kalaban, may 2 o 3 din Tsaka meron din silang 90 RR. Grabe, yan yung mga... Grabe namin doon. Hindi talaga, tsaka hindi rin talaga alam mo naman Rangers pag mabigat pero kung kaya-kaya, marami rin kasi talaga, hindi niya talaga basta ngalos. Tapos nun, sir, so yun nung nakuha yon, withdraw yung kalaban, punta si Esperon doon so, sir, nagpaputol pa ng nyug para bumaba na, para makita niya yung area. Nakakuha kami ng mga 60 doon, si Harold, nakakuha ng 60 doon, sir, tapos, so yun na yung nabasag sila doon. Marami rin namatay sila pero hindi, ang naiwan, 3 lang Tagal din Hindi rin namin kaagad na assault ng mga Yan. Pero yung mga ganun, Monching, no? Yung naman ako ang mag-assault doon. Kaya lang naman ako dahil talagang wala na akong choice, sir. But dahil si Harold, sobrang na siya. So, but anyway, ang mo doon, sir, is din talaga. Yung, yung at the middle of the ng giyera, engagement, encounter, you really need to have a decision that will save the day for you, Kasi kung iba-ibang unit lang yon may mag-start lang na mag-collapse doon kila Harold, sir, iwanan nila, kayang yan Kaya dami niyang wounded, sir, parang ang dala niyang tropa doon, halos 30 plus lang parang platoon reinforce lang yun halos kalahati sa kanya, wounded na. Yung mga sniper niya, yung bata niya siya na magaling, si Master... Tyros. Doon niya siya na wounded. Yun yung siya yung nasa harap Nag-cheer na rin si Master Tyros Yung mga warrior na yan, sir, talaga. Warrior si Rosel Tyros din. Opo, sir. Tapos yung 7 company, mga warrior din, si paano talagang pag bumira sila ng 90, sagutin din sila ng 90 kasi main group, sir, yun. Talagang si Boy, naipit din siya. Buti, di siya na-wounded dahil ang binibira si Harold Si Boy, hindi siya masyadong exposed pero hindi siya makaakyat kasi binibira din siya.
Anong mga learnings mo dyan sa... Naging iba-iba kasi mission mo eh. Abu Bakar, pareho tayong mission. Terrain sir. talaga yon. Ito kasi sir, ako is S23 ako dyan sir eh. So actually, noon kasi naman ang operation nila is battalion operation sir, di ba? Madali naman mag-operate doon eh, basta may target lang, punta ka doon. Then diskarte. So marami kaming inkwento dyan sir na tawag dito. Kasi dito naman sa although batalyon ng operasyon nyo, pero yung Abu Sayyaf, kahit na malaki yung grupo nila, pero parang NPA din gumalaw sir, mabilis, di ba? So yun naman ang doon. And ikaw, malaki din yung grupo mo, so mabagal din siya sir, kasi batalyon yung dinadala mo eh. Hindi naman maka-operate ng company. Unlike yung Abu Sayyaf, malaki din ang numbers nila, pero mas mabilis pa rin silang gumalaw sir eh. Ang problema mo dyan, paano ka pag may-engage ka, paano ka makasunod, maka-pursuit, tagal din talaga sir. Unless talaga na makukulong mo sila, malatagan mo siya ng enough forces para ma-block mo lahat ng alis nila. So, and then sa Basilan, sir, ang mo dyan is yung mga Abu Sayyaf kasi, ang mo dyan is parang parang MI na NPA. Yun yung doon mo sila itrato. Ganun ang mo dyan ko dyan sa threat group na Abu Sayyaf nun eh. Kasi sa NPA, small unit, pero pag nabira mo yan, walop talaga sir, pag maunahan mo. Pero ang problema mo, paano mo siya cornerin? Paano mo siya maisahan sir eh? Paano mo ma-outwit yung NPA? Yun ang problema mo, yun ang challenge mo dun eh. Pero pag na-engage mo siya, okay naman. Sa MI naman, wala kang problema. Paano mo banggain? Andyan Kasi lang. nandyan. Pero pag binangga mo, dapat prepare ka. Diba? Kasi talagang medyo malaki-laking gera. So make sure na you have the proper support, fire support, diba? Yung combined arms capability mo nandyan, air support. So yun naman yung sa MI, sir. So itong Abu Sayyaf, parang pinag-combine mo yan na malaking grupo siya. Pag nabangga mo, talagang lalaban din. At the same time, parang NPA siya na mabilis siya. Paano mo siya maisahan? Mabilis din yung nila, sir. Kasi kabisado nila yung terrain, parang so, yun naman ang mo dyan. Kaya mas mahirap actually kalaban yung Abu Sayyaf, sir, eh. Yun sa Basilan, tsaka sa Sulu. Among sa mga threat group. Kasi 15 years after, magagaling. Tsaka sanay talaga sila sa gera din, sir. talagang ibang-iba, no? Ibang-iba yung culture nila. Opo, sir. Pag makita nila na, maramdaman nila na kaya nila yung i-pursue nila yan, sir. Doon pag nakita nila na tatakbo atras ito, maiwan yun. So, i-pursue ka nila, wala. Kaya doon maraming nadidisgrasya. Kaya alam din nila, pag ranger yung kalaban nila. So, Bakit nila nalalamang kaya? ramdam nila yan, sir. Yung kasi pag kahit anong aluwakbar nila dyan sabayan lang sila dyan, tapos manyuberan din sila. Kasi bira silang makakuha ng sir. Pag alam nila kung ito, ranger na to. Yung mga ganong style ng Tapos yung alam nila na pag yung bumulaga sa kanila na ganon, ranger ito kasi pag ibang unit na monitor nila. Malayo pa lang, nakukuha nila tayo. Parang description nga ng mga Abu Sayyaf sa atin, para tayong mga daga daw, na bigla na lang sumusulpot, nabibigla, nasusurprise sila sa atin. Pero pag gera, kahit konti, ang hirap, hindi katulad ng mga ibang unit na nababangga nila. Pag konti, easy lang sa kanila. Pag marami, ma-overrun nila. Pero yung Ranger, kahit konti, hirap na hirap silang ma-overrun, sir. Yan ang description din ng mga ng mga ASG na nag-surrender. Before nagmarawi, nagturo ka sa PMA, Department of Ground Warfare Yes, sir. ka. Anong itinuturo mo doon noon? Ano yung mga main mo? Well, actually, sir, as the head of the Department of Ground Warfare, you're responsible for the Army training ng ating Army cadets, ng kanilang military training. So you are preparing them as an Army officer starting from second class tier to first class tier. So every branch of service meron siyang warfare department, sir. Bukod yung Air Force, tsaka yung Naval department. So ako sa Army, sir, so ang tinuturo mo dyan, yun nga, mga from military science to
Tsaka itong mga concert. So, mag-start ka ng summer camp, meron ka sa second class, you will start yung stroke nila, then yung ngayon, yung first class, yung introduce ko doon, yung LRR na sir. Then, Ikaw na yung mga, yun na yung mga pinasok mo. Ano yung Opo, mga sir. talagang, ang DGW kasi, napaka-influential Ako, sir, sa mind nila. Kanyang kasi you will you are building foundations doon sa mind nitong ating mga cadets and it's very critical assignment din nakita ko. And during that time, after ng BATCOM ko sir, I was supposed to be assigned dito uli sa Mindanao. Pinababalik ako ni Sir Charlie dito, MIG commander sana ako dito, sir. May order na ako sa ISAP, actually, sir. Nag-call na kami ni Sam Yungke, kami dalawa ni Sam Yungke, i-assign kami sa ISAP. Nag-report na kami kay Sir Neri noon, sir, Chief ISAP. O, sige, sabi niya. O, magpapaalam na kami sa Army. Nung pag-call namin kay Sir Maki Alberto, hinarang niya kami, sir. Sabi niya, no, I will assign you sa PMA Mon. Wala tayong ground warfare doon. Kailangan ng kadete ng mga doon, ng matigas na officer doon kasi marami ng wala na nagbo-volunteer na army. Airport na lang daw tayo. Ganun ba sabi ko? Sige, sir. Kaya lang sir, sabi ko, sabi ko lang kay Sir Charlie sir na okay naman. So, nung nag-report na kami sa ISAP ulit, sinabi namin kay Chief ISAP, paano natin sabihin kay yan? Return naman na Sir Charlie, sir. Sabi ko, di ba, sir, ako na lang tatawag doon. Maintindihan naman niya, galing din siya ng PMA. So, alam din niya yung, yung importance ng, ng ground warfare, yung role niya as, department. Okay naman, sir. Doon ako na-assign, sir, sa PMA. So, After nga pala BATCOM mo na yun, Apo, sir. So, actually, may order na ako. Magmimig na sana ako nun, sir. Mayroon na ako po. Ang best of the best kasi yun na posisyon. And Monching is best of the best yan. Like that I can honestly say. Pagdating ko doon, sir, naman, ang mga, ko lang naman doon, sir, bakit in-assess ko yung training ng ating Army cadets, which is, generally, kasi mag-start, actually, halos military training is more on army training naman yan siya rin, yung basic training, hanggang sa dun sa familiarization nila as one, pag-yearling nila, yung mga weapons dati na ganyan siya, di ba? Pero ngayon, iniikot na lang natin sila sa mga major services. And then, nung dumating ako, nandun naman na yung yung SROC. Pero yung first class, yun yung medyo OJT sila, but minsan, nung time ko na nandun ako, tinabihan ako ni General Banghilista na pag-airborne. So, naisama namin yon yung dalawang class ng airborne nung nandun ako, sir. After that, nung huli, ayaw na nung SOP, nung napalitan si General Banghilista, nung Air Force na si General Kwan, sabi niya, wag na tayo mag-airborne kasi Kwan. Sige, sir, sabi ko, umanap ka ng So, ang nakita ko, sir, yung LRR. So, yun yung pinano ko noon. Yun ang, nung bago ko umalis doon, yung first class na Kwan, program namin na dapat daanan nila lahat kasi yung yearling nila, yung SOTDEB, sa SF yan sila, sir, Yung parang basic nila, lahat ng kadete yan, yung yearling. At pagdating ng second class, is stroke. So sabi ko, why not itong urban, yung CQC ng, na parang stroke ng LRC para at least mahasa sila may training din sila sa CQB. So kaya yun, sir. So ngayon, institutionalized na yun, sir, yung stroke tapos LRC. Ganun ba? Ano na ngayon? Opo, sir, part na parang stroke na rin siya. So, sa first class lang siya, kaya yung mga graduate natin, medyo sa putok-putok sa medyo rin sila, sir. After ng stroke, tapos meron silang LRC na. And then, actually, as squad, sir, ground warfare, ang mo talaga dun is paano mo, ang mga kadete kasi, siyempre, okay, nag-army sila, karamihan kasi nung dinatnang ko dun, sir, mga frustrated Air Force. Doon sa Army quota natin, actually sa PMA kasi ang hatian dyan, sir, 50 plus, parang 53% sa Army mapunta. Tapos sa Navy, parang mga 20-something, 26, gano'n. Tapos 22 or 23 sa Navy. So, gano'n ang hatian dyan, sir. Pero that time, baliktad, sir, ang halos nagbo-volunteer lang sa Army, mga 30% lang. Tapos, konti lang sa Navy, the rest pro Air Force na. Sabihan ko ng kadete na Air Force. Ba't nagkaganon? So, kaya nung nandun ako, ang mga, ikaw, volunteer Air Force?
Yung iba na force lang siya to join the army kasi wala siya. Na kumbaga na bumagsak siya dun sa ng Air Force sir eh. No. Magaling din yung strategy ng Air Force eh. Nagsiselection sila ahead nung doon sa bago mag second class, doon ang pilian sir ng branch of service. Pero itong Air Force, lahat yan, yearling pa lang, kinukuha na nila yung itong mga kadete. You try the Air Force, ganun lang. Ito, that, anyway, kung hindi ka makapasa, wala namang problema. Kung makapasa ka, di okay. So lahat, kinukuha nila. In-encourage nilang mag-Air Force, yearling pa lang. So, ang dami ng kwan. Siyempre, may undergo na sila ng medical, mga assessment, screening ng Air Force. Tapos, at the same time, makakapili sila sir ng magagaling. Yun ang i-recruit nila. Matataas, magagaling. Bakit pumayag ang army niyan? Pumayag daw kasi noon kasi nagreklamo ng Air Force bakit may pumapasok sa kanila na underheight. So, yun ang ginawa ng Air Force doon. So, they have the privilege. Sabi ko, bakit unfair yan? They have the privilege to select kung para nung tingin nila sa army, pilihan ng ban. So, binago. Pero sabi ko, hindi pwede yan. Sabi ko, bakit? So, sabi ko, mag-ano kayo, pilihan muna tayo, magbunutan muna tayo ng magbunutan muna tayo ng army ng branch of service tapos i-process nyo ngayon yung quota nyo. Ngayon kung merong hindi papasa dun sa sinasabi yung standard na o di yun ang papalitan namin. Mag-ask kami kung sino ngayon yung magbubunutan kung sino yung gustong mag-join sa airport. Ganun pala yung ginawa nyo. Kaya makita mo sila ibang klase dyan. Sabi ko, bakit puro Air Force yung mga magagaling dito? Meron nga dyan isang class, puro Air Force yung top 10 eh. Nung dumating ako dun sir, yung 2019 yata o kung pala ganun ang ginawa nila. Yung pagdating ko, hindi pwede yan. Sabi ko, iwan tayo dyan. Tsaka unfair naman yun. It should be, Anyway, ikaw nang bahalang mag-kuan, sir. Okay na yan. So, ito yung DCS ni Legend Rambo.